Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga lang binutong pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Sa bawat pagmulat natin ng ating mga mata, sa bagong araw, isang paalala ang hatid ng Diyos sa bawat isa sa atin na kahit anuman ang dumating na unos, siya ay ating matatag na sandigan. Sa mundo na puno ng pagbabago, kaguluhan at kawalang katiyakan, napakahalagang malaman kung saan tayo nakatayo. Ang The Solid Rock Morning Devotion, ito ay paalala na ang ating pananampalataya ay dapat nakatayo sa matibay na pundasyon. At iyon ay walang iba, kundi ang Panginoong Hesukristo. Tulad ng sinabi sa Matthew 7, talatang 24, hanggang 25. Ang bawat nakikinig sa aking mga salita at nagsasagawa nito ay tulad ng isang taong matalino na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Bumuhos man ang ulan, bumaha man, at humangin ng malakas, hindi ito gumuho. Ang The Solid Rock ay sumisimbolo ng katatagan, sa tiwala at sa katiyakan ng pag-ibig ng Diyos. Kapag ang ating buhay ay itinayo sa Kanya, hindi tayo madaling matinag sa mga problema, sa mga tukso, o sa mga takot. Maaring yumanig ang ating paligid, mga kapatid. Ngunit nanatiling matatag ang ating pananampalataya sapagkat ang ating pundasyon ay si Hesukristo. Kaya sa ating morning devotion ngayong umaga, mga kapatid, anyayahan natin ang presensya ng Diyos sa ating puso. Tayo ay magpasalamat sa Kanya na Siya ang ating matibay na bato, ang ating kanlungan, ang ating lakas at pag-asa sa bawat araw ng ating mga buhay. Good morning mga kapatid ko sa Panginoon. Ito po ay pangatlong araw, pang-apat. Ang ating pamagat ngayong umaga ay The Hope of Glory, Christ in Us. The Hope of Glory, Christ in Us. Ay matatagpuan natin to sa libro ng Bagong Tipan sa Kolosas, Kabanata 1, talatang 27. Ito po ang sinasabi. Niloob ng Diyos na ihayag sa kanila kung gaano kadakila ang kamamangha-manghang-hiwagang ito para sa mga hintil na walang iba kundi si Kristo na nasa inyo. Siya ang ating pag-asa na tayo'y makakabahagi sa kaluwalhatian ng Diyos. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng Kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, naririto muli ang iyong mga anak upang magpasalamat, Panginoon, sa isang gabing nagdaan sa aming buhay na iyong iniingatan ang aming pagtulog, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa muli mong pagising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan upang kami, O Diyos, ay patuloy na maglingkod sa iyo at sa aming kapwa. Tulungan mo kami, Panginoon, na maunawaan namin ang lahat ng mga bagay na aming
nasasalubong sa aming buhay dito sa mundong ito. Bigyan mo kami ng karunungan, Panginoon, upang Ikaw, Diyos, ang siyang patuloy naming pasasalamatan sa lahat ng mga bagay na ginawa ninyo para sa amin, Panginoon. Panginoon Hesus, sa umaga rin ito, humingi po ako ng kapatawaran sa mga kasalanan na aking nagawa sa mga nakalipas na mga araw. Patawarin ninyo po kami, Panginoon, sa mga kasalanan aming nagawa. Ito man ay sa aming isip, sa aming pananalita, o sa aming gawa. Lord, hindi po kami perfecto. Kami po ay isang tao na nakatira sa lugar kung saan puno ng kaguluhan, puno ng kasinungalingan, Panginoon. Kaya kami, O Diyos, ay lumalapit sa inyo upang humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang pagkakamali sa inyo at sa aming kapwa. At sa umaga rin ito, Panginoon, patuloy kong tinataas sa inyo ang iyong mga anak na magsisipasok sa kanilang mga trabaho. Sila po ingatan mo sa daan. Layo mo po sila sa anumang mga kapahamakan, sa mga aksidente, O Diyos. Pagkusgabayan mo po sila, ihatid mo sila ng malalahati sa kanilang mga trabaho, Panginoon. Tulungan mo sila, O Diyos, at bigyan mo sila ng kalakasan sa araw-araw upang sila, Panginoon, ay makapaglingkod ng maayos sa kanilang mga pinapasokang trabaho, Panginoon. Aming inilalapit sa inyo, O Diyos, ang aming mga kapatid na nagtatrabaho sa ibang bansa, ang mga OFW. Lord, ingatan mo po ang bawat isa na naroon, naghirap sila, nagtiis, na mapalayo sa kanilang mga mahal sa buhay upang mabigyan lamang nila ng magandang buhay ang kanilang pamilya, Panginoon. Tulungan mo sila. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan. Proteksyonan mo sila sa lahat ng uri ng mga pagsubok sa buhay, Panginoon. Mga tukso. Ikaw ang siyang laging maghari sa kanila upang hindi sila mabuyo sa kasalanan, Panginoon. Amin din nilalapit ang aming mga kapatid na mga mangingisda. Patuloy mo po silang ingatan sa laot ng karagatan tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot na ang malakas na hangin ay inyong pinahinto, Panginoon. Kaya Lord, sa iyo namin ipinagkatiwala ang lahat ng ito. Gayon din po, O Diyos, ang aming mga kapatid na mga magsasaka. Nagtiis sa ulan, init, upang makapagtanim ng mga palay, prutas, gulay at iba pa, Panginoon. Tulungan mo sila, O Diyos, at bigyan mo po sila ng kalakasan sa araw-araw sa kanilang pagtatanim. Amin ding tinataas sa inyo, O Diyos, ang aming mga kapatid na nagmamigrate na sa ibang bansa, nasa Canada, nasa Australia, nasa New Zealand, at sa buong sulok ng mundo, Panginoon. Na sila ingatan mo sila doon at naway maging kasangkapan mo sila sa pagbabahagi ng iyong mga salita upang marami po, Panginoon, ang maliligtas pagdating ng pagbabalik mo dito sa lupa, Panginoon. Kaya Lord, inasam-asam namin ang iyong pagbabalik, ang iyong pagbabalik dito sa mundo upang kami dalhin sa iyong kaharian. Dahil napakagulo po ang bansang ang mundong ito, Panginoon. Kaya sa namin pinagkatiwala, O Diyos, ang lahat ng aming mga buhay, ang lahat ng aming tinatangkilik, O Lord. Lord, sa umagang ito, salamat sa buhay at lakas na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. At ikaw, Panginoon, ang siyang patuloy na maghari sa kanilang mga puso. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon. Amen. Ang pahayag na si Kristo sa atin ay isa sa pinakamalalim at pinakakamanghamanghang katotohanan ng pananampalatayang Kristiyano. Hindi lamang nito sinasabi na si Kristo ay para sa atin o kasama natin, kundi nasa atin siya. Nasa atin siya. Ito ang dakilang hiwaga na inihayag ng Diyos na ang pag-asa ng kalwalhatian ay hindi isang malayong pangako sa hinaharap lamang, kundi isang buhay na presensya sa kaloob o sa loob ng bawat sumampalataya.
Ang pag-asa ng kaluwalhatian ay hindi simpleng pagnanais na makarating sa langit. Ito ay katiyakan, isang matibay na pananalig na ang gawaing sinimulan ng Diyos sa atin ay Kanyang tatapusin. Ang kaluwalhatian ay tumutukoy sa ganap na pagbabago ng ating pagkatao, mga kapatid, mula sa pagiging alipin ng kasalanan tungo sa pagiging kawangis ni Kristo. At ang pag-asang ito ay posible lamang dahil si Kristo mismo ang nananahan sa atin. Sa mundo, ang pag-asa ay kadalasang nakabatay sa sitwasyon. Kapag maganda ang kalagayan, may pag-asa. Kapag mahirap, tila nawawala ito. Ngunit, ang pag-asang nagmumula kay Kristo ay hindi nakadepende sa panlabas na kalagayan. Maaari tayong dumaan sa mga pagsubok, sa kahirapan o pagkabigo. Ngunit, nanatili ang pag-asa sapagkat si Kristo ay nasa atin. Siya ang lakas sa ating kahinaan, liwanag sa ating kadiliman, at buhay sa gitna ng kamatayan. Ang katotohanan si Kristo sa atin ay nangungahulugang hindi na tayo nag-iisa sa ating pakikibaka laban sa kasalanan. Hindi ito laban na tayo lamang ang lumalaban. Hindi tayo. Ang kapangyarihan ng muling nabuhay na Kristo ang kumilos sa ating kalooban. Nagbabago ng ating isip, humuhubog ng ating puso, at nagbibigay sa atin ng kakayahang magmahal, magpatawad, at mamuhay ng banal. Ang pagbabago ay hindi bunga ng sariling lakas, mga kapatid, kundi resulta ng Kanyang buhay na gumagalaw sa atin. Ito rin ang nagbibigay ng bagong pagkakakilanlan. Kung si Kristo ay nasa atin, hindi na tayo tinutukoy ng ating nakaraan, ng ating mga pagkukulang o ng mga tatak na ibinigay ng mundo. Tayo ay tinatakan ng presensya ni Kristo. Ang ating halaga ay hindi na sinusukat ng ating tagumpay o kabiguan, kundi ng Kanyang pag-ibig na nananahan sa atin. Ito ang dahilan kung bakit may pag-asa kahit sa pinakawasak na buhay. Sapagkat kapag si Kristo ang pumasok, may bagong simula. Ang pag-asa ng kaluwalhatian ay nakatingin din sa hinaharap. May darating na araw na ang pananatili ni Kristo sa atin ay mahahayag ng lubos. Mahahayag ng lubos. Kapag tayo'y binago na ganap, na kaluwalhatian, wala nang luha, wala nang sakit, o wala nang kasalanan. Ngunit, habang hinihintay natin ang araw na iyon, ang kaluwalhatian ay unti-unti nang nahayag ngayon. Sa bawat pusong binabago, sa bawat buhay na isinuko, at sa bawat gawa ng pag-ibig na bunga ng presensya ni Kristo. Ang mensaheng ito ay paanyaya sa atin na mamuhay ng may kamalayan. Si Kristo ay nasa atin, mga kapatid, sa ating mga desisyon, sa ating mga pananalita, at pakikitungo sa kapwa. Ang buhay ni Kristo ang dapat na mahayag.
Hindi ito perpektong pamumuhay, kundi dapat ng pamumuhay araw-araw na umaasa hindi sa sarili, kundi sa Panginoong Hesukristo. At sa huli, ang ating pag-asa ay hindi isang ideolohiya o relihiyosong sistema. Ang ating pag-asa ay isang persona. Siya ang nabubuhay sa atin, gumagawa sa atin, at magdadala sa atin sa kaluwalhatian. Ito ang hiwagang nagbibigay lakas sa iglesia, mga kapatid. Pag-asa sa mundo. Si Kristo sa atin, ang pag-asa ng kaluwalhatian. Ang talatang ito ay isa sa pinakamatinding pahayag ng pananampalatayang Kristiyano. Sa ilang salita, ipinahayag ni Apostol Pablo ang isang hiwagang matagal nang itinago ngunit ngayon nahayag. Si Kristo ay hindi lamang kasama natin, siya ay nananahan sa atin. At ang paninirahang ito ni Kristo sa puso ng mananampalataya ang siyang tinatawag na pag-asa ng kaluwalhatian. Noong unang panahon, mga kapatid, ang presensya ng Diyos ay iniugnay sa templo, sa kaban ng tipan, o sa piling lamang ng isang piling bayan. Ngunit sa Kolosas 1, talatang 27, ipinakikilala ng Diyos ang isang revolusyonaryong katotohanan. Ang kanyang kaluwalhatian ay hindi na nakakulong sa isang lugar o lahi. Ang hiwagang ito ay ibinunyag maging sa mga hintil, sa lahat ng tao, na si Kristo ay maaaring manahan sa bawat pusong tumatanggap sa Kanya. Ito ay kayamanan, sapagkat hindi ito kayang bilhin. Ito ay kaluwalhatian, sapagkat ito'y mula mismo sa Diyos. Ang Kristo sa inyo, mga kapatid, ay hindi lamang simbolo o ideya. No? Ito ay buhay na presensya. Ibig sabihin, sa gitna ng ating kahinaan, sa gitna ng ating kabiguan, at sa gitna at araw-araw na pakikibaka, may Diyos na nananahan sa atin. Gumagabay, nagpapalakas, at patuloy na nagbabago sa ating pagkatao. Hindi ito pangakong walang problema, mga kapatid, kundi katiyakang hindi tayo nag-iisa sa problema. At dahil si Kristo ay nasa atin, ang ating kasalukuyan ay may kahulugan at ang ating hinaharap ay may katiyakan. Ang pag-asa ng kaluwalhatian ay tumutukoy hindi lamang sa buhay na walang hanggan, kundi sa katiyakan ang gawa ng Diyos sa atin ay hindi patapos. Ang kaluwalhatian ay ang ganap na pagbabago. Ang araw, ang kasalanan, luha at kamatayan ay wala na. Ngunit, mga kapatid, kahit wala pa tayo roon, ang pag-asa ay naririto na, sapagkat ang mismong pinanggagalingan ng kaluwalhatian, si Kristo, ay nananahana sa atin ngayon. Sa isang mundong naghahanap ng pag-asa sa pera, kapangyarihan, tagumpay, at pansamantalang aliw, ipinapahayag sa Kolosas 1:27 na ang tunay na pag-asa ay hindi panlabas na bagay, kundi panloob na presensya. Kapag si Kristo ay nasa atin, mga kapatid, may kapayapaan kahit may kaguluhan. May liwanag kahit nasa kadiliman.
at may lakas kahit tayo'y pagod, mga kapatid. Ito ang dahilan kung bakit ang Kristiyano ay maaaring magpatuloy kahit sa gitna ng mga pagsubok. Sapagkat ang pag-asa ay hindi nawawala. Ito'y nananahan sa atin. So ang talatang ito ay hamon din sa ating pananampalataya, mga kapatid. Kung si Kristo ay tunay na nasa atin, paano ito nahahayag sa ating mga buhay? Ang kanyang presensya ay dapat magbunga ng pagbabago sa ating pag-iisip, sa ating pananalita, at pakikitungo sa kapwa. Ang hiwagang minsang itinago na ay ngayon ay ipinapakita sa pamagitan ng ating pamumuhay bilang mga taong may pag-asa. Sa huli, ang Kolosas 1:27 ay isang awit ng katiyakan para sa pagod na kaluluwa. Ipinapaalala nito na ang ating pag-asa ay hindi malabo at hindi malayo. Ito ay buhay, personal at malapit si Kristo sa atin. Ang pag-asa ng kaluwalhatian at hanggat siya'y nananahan sa atin, ang ating buhay ay may direksyon. Ang ating paghihirap ay may saysay at ang ating hinaharap ay puno ng liwanag. Manalangin tayo. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga salitang aming napakinggan ngayong umaga. Tungkol sa may pag-asa kami, Panginoon. Pag-asa na kami ay muling bubuhayin mo pagdating ng takdang panahon ng iyong pagbabalik dito sa lupa. Panginoon, ang pag-asa namin ay ang buhay na walang hanggan. Kaya patuloy kaming lumalakad ng ayon sa iyong kalooban, O Diyos, dito sa lupa ang aming ginagalawan. At tulungan mo kami dahil hindi namin kayang mag-isa sa mundong ito kung wala ang aming Panginoon na siyang gumagabay at nagtuturo sa amin. Panginoon, sa iyo kami umaasa na kami iyong ilalayo sa anumang mga pagsubok, sa mga tukso o anumang mga hindi maganda sa iyong paningin, Panginoon. Pagamat gawin mo kaming isang instrumento na makapagsalita ng iyong mga salita, Panginoon, upang marami pong mga gawa mo o kapatid na patuloy na mananampalataya sa inyo, Panginoon. Pagpalain mo po ang lahat ng mga nakikinig sa araw na ito at ingatan mo sila sa kanilang mga ginagawa. Ilayo mo sila sa anumang pagsubok, sa mga tukso. Pagpalain mo po ang lahat at ikaw, Diyos, ang siyang una sa kanila. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos. Amen. Amen. Amen.